people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre marami akong hatid na chika sa inyong lahat na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Mama Sam, anong masasabi mo Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach face off L'Oreal Paris Makeup? Well, ang masasabi ko dyan ay bongga. Diba? So yun. So hindi naman ako magtataka kung bakit siya ang makukuhang face off L'Oreal. Paano naman kasi, di ba? Alam naman natin, si Pia Wurtzbach ay Miss Universe, di ba? So, yun. So, syempre, malaki yung market na nakikita sa kanya. Kaya, syempre, hindi rin magdadalawang isip ang mga company na talaga naman kunin siyang endorsement. And then, of course, congratulations kay Pia Wurtzbach dahil kahit tapos na ang reigning niya bilang Miss Universe na ilang taon na, nakikita naman natin na talagang namamayagpag at umaarangkada pa rin ang karera ng isang Miss Universe 2015. Diba? Diyan panalo talaga si Pia Wurtzbach. Kumbaga parang hindi lang siya pang 1 year, pang matagalan talaga. Diba? Kaya congratulations kay Pia Wurtzbach. Napatunayan niya na talagang isa siyang tunay na Miss Universe. Kumbaga, kung babalikan mo yung mga nangyari kay Pia Wurtzbach noon na walang pumapansin, ngayon, tignan ninyo, di ba? Bumaliktad na ang mundo at si Pia Wurtzbach na talaga ang reyna ng mga endorsement. Charot. So, yun. So, congratulations kay Pia. Kasi naman si Pia naman kasi talaga napaka-humble na tao. Kaya hindi ako magtataka yung mga blessing niya sa buhay ay talaga namang aarangkada at talagang mamamayagpag ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. Kaya masasabi ko, congrats. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, CJ Opiasa screaming for the crown. So, anong masasabi mo, Mama Sam? Dahil talaga si CJ Opiasa ay ready na para sa Miss Grand Philippines. Kulang na lang koronahan siya. Anong chika mo dito? Well, ang chika ko dyan ay bongga. So, alam naman natin na si CJ Opiasa na talaga namang palaban at hindi tumitigil sa kanyang mga pangarap. Para sa akin ha, deserve niyang makuha ang Miss Universe Philippines Grand ngayong taon na to. Sa totoo lang, at wala nang iba. Kung magpapadala man tayo ng kandidata sa Miss Grand this year, that is CJ Opiasa. Kasi si CJ Opiasa talaga namang masasabi ko, in fairness naman sa kanya, palaban at talagang masasabi ko, iba ang CJ Opiasa umatake. Yes, yung iba sinasabi nila, nako, kulang naman sa ganda si CJ, kaya hindi rin mananalo to sa Miss Grand. Pero kung iisipin mo, talaga in work hard with her team, talagang masasabi ko, deserve nila ang corona ng Miss Grand Philippines. At malay natin, pagdating sa Miss Grand, di ba, swertehin ang CJ Opiasa na makakabog hanggang sa dulo ng competition at hindi natin alam, baka siya ang makapag-uwi ng golden crown sa ating bansa. Kasi iba talaga yung effort niya, ramdam mo talaga yung pagsisikap, ramdam mo yung lahat ng ginagawa niya. Kaya ako, para sa akin, CJ Opiasa, siya ang dapat ipadala ngayong taon na to sa Miss Grand International at wala nang iba. Diba? So yun. So kung po pwede nga lang i-appoint na lang appointed na, di ba? Ano pa bang hinihintay ninyo? Ready na si bakla. At dito pa nga lang sa kanyang mga eksena na meron pa siyang press con talagang umaatake na ng bonggang-bongga. Paano pag dinala mo pa yan sa Miss Grand? So, ibig sabihin, napaghandaan na talaga nila yan ng todo-todo. So, good luck kay CJ Opiasa at wish ko talaga na siya ang makoronahang Miss Grand Philippines this year. So, yan.
At syempre, isa na namang bagong reyna na mula sa Pilipinas ang kinoronahan dito nga sa Face of Beauty. At ito nga ay wala ng iba, ang ating pambato na si Jen Isabel Villasano. Mama Sam, anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko dyan ay congratulations, ang bongga. Imagine ninyo, di ba, parang hindi talaga natin inaasahan ng pagkakataon na to na may uuwi pa ni Isabel ang corona kasi nga sunod-sunod na ang pagkakapanalo ng Pilipinas pero hindi talaga siya makontrol. At ito nga, bagong reyna from the Philippines. At ang kanyang first runner-up ay from Taiwan, second runner-up naman ang Colombia, third runner-up naman si Tonga, at fourth runner-up naman si Thailand. So medyo kinabahan ako sa pageant na to kanina dahil nga akala ko si Thailand ay makaka-eksena ng todo-todo. Diyos ko, yung interpreter ni Thailand talaga naman ay nako, tinodo na rin, di ba? Pero wala, hindi sila nagtagumpay. So ako, ayun lang yung sinasabi ko na sana matawag na ng mas maaga itong si Thailand para hindi na siya makakabog. Alam mo yon? Kasi sabi ko, pag natawag na dito si Thailand, ay Philippines na to. Kasi parang feeling ko kasi tinik talaga si Thailand dito kay Philippines. Pero hindi siya nagtagumpay. Dahil si Miss Philippines ang tinanghal na bagong Face of Beauty. At ito ang unang-unang pagkakataon na naiuwi ng Pilipinas ang corona ng Face of Beauty sa ating bansa. Kaya ako, para sa akin, talagang mabuhay ang ating pambato dito. Mabuhay ang Pilipinas. So, talagang winner. Ayun yung masasabi ko, di ba? So, winner na winner na winner na winner talaga tayo. So, yon. So, I'm so excited for her. At talagang masasabi ko na sobrang nakakatuwa ang eksenang to dahil talaga namang umarangkada na ang ating pambato at wala silang nagawa kundi ipanalo, di ba? Kasi naman, Diyos ko naman, paano hindi mo ipapanalo? Ang ating pambato ay talaga namang ginalingan at tinodo, di ba? Kaya naman para sa sumunod natin, chika, ang sabing ganon, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo na Hakot Award ang ating pambato dito sa Face of Beauty International? Ang masasabi ko dyan, Diyos ko, naloka ako. Siya ang nanalo ng People Choice Award, Best in Swimsuit, Best in Long Gown, at Best National Costume. O, di ba? Yung mga major award na yan, hinakot yan ni Philippines. Kaya nga sabi ko, yung nakapasok siya sa top 5, sabi ko, ang lakas ng laban natin dito. Nakakaloka to pag hindi nila pinanalo dito sa Philippines. Kasi obviously naman, after naman yung makakuha ng mga awards, di ba, na talaga mga major award, Best in Long Gown, Best in Swimsuit, Best in Evening Gown, plus People Choice Award, eh saan pa? Di ba? So talagang siya na yan. O, yan. Medyo kinabahan nga lang ako yung sa top 5 kasi nga, yung interpreter ni Thailand, talaga namang tinodo-todo talaga nila. Pero hindi rin talaga sila nagtagumpay. Fourth runner-up ang inuwi. Di ba? So yun, congratulations Philippines. Dahil napakagaling, napakabongga, amazing ng laban natin dito sa Miss sa Miss Face of Beauty. Talagang masasabi ko, ay nako, hindi na talaga maawat ang Philippines. Sobrang tinodo na talaga. So, yon. At ayun nga, para sa sumunod natin, chika. After natin manalo ng corona ng Miss Elite, tapos Mama Sam, nakuha na natin ang Face of Beauty. So, tingin mo, Mama Sam, strike win for the Philippines. Kaya? Well, isa na lang hinihintay natin para sa buwan ng September. Actually, nakatatlong corona na tayo eh. So, actually, 4. Kasi, di ba, una, Universal Woman. So, include natin yan. So, sumunod, itong ang Elite, di ba? Sumunod, Miss Global. Siyempre, consider natin yon. And then, itong Face of ano ba to? Face of Beauty. So, naka-4 na tayo. Ngayong buwan na to, 3 corona na sunod-sunod. After natin manalo na Miss Elite, Miss Global, and then, ayan na, Face of Beauty. And then, isa na lang hinihintay natin si Atisa Manalo na may uwi niya kaya ang corona ng Miss Cosmo. Diba? So, ang bongga. At ito na, tututukan na natin si Atisa Manalo ng todo-todo sa laban niya dito sa Miss Cosmo. Ako naman, ang masasabi ko dyan,
mukhang sinusuwerte tayo eh. Sana nga kay Atisa na mapunta to at sana wala nang makahadlang dahil feeling ko naman ay deserve naman talaga ni Atisa manalo ang corona ng Miss Cosmo. Medyo mahirap ha dahil ang tindi din ng labanan sa Miss Cosmo pero parang feeling ko kakayanin ng bonggang-bongga. Diba? Diyos ko Lord, nakakaloka. At nakakaloka ang mga bago nating reyna na si Miss Elite at saka si Face of Beauty. Na talaga namang masasabi ko, oh my gosh, amazing beauty from the Philippines na talaga namang wala naman akong masabi. Diba? Kaya abangan natin yan. And then, para naman sa sumunod na chika, noong 2008, ginanap ang Miss Universe sa Vietnam. At naka-first runner-up ang pambato ng Colombia. Tingin mo, Mama Sam, ngayong taon na to dito sa Miss Cosmo, mag-first runner-up kaya ang pambato ng Colombia? Well, ang masasabi ko, pwede namang yes. Dahil pwede talagang mag-last to standing si Miss Colombia dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to. At hindi ako magugulat kung magla-last to standing siya. At hindi rin ako magugulat kung silang dalawa ni Atisa manalo ang matira sa dulo ng kompetisyon. Para naman sa sumunod natin, chika, syempre, national costume ni Atisa Manalong Jezabel. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, ang bongga, ang winner. Ay nako, nagulat ako dyan. So, sobrang na-excite ako dahil ang inaasahan ko nga, iba yung ipapakita niyang national costume, yung pinakita nila kahapon. Pero eto na, yung lumabas na si Atisa Manalo ay talaga naman, oh my gosh, ayun yung masasabi ko. Sobrang winner ng performance, sobrang panalo ang details ng kanyang national costume. Very surprising. Talagang masasabi ko pasabog dahil nagpasabog talaga si Atisa Manalo ng bubbles doon sa entablado. So para siyang nasa under the sea, parang ganon. So ang saya lang dahil in fairness naman kay Atisa, nakita naman natin talagang nilalaban ni Atisa Manalo ang laban niya dito sa Miss Cosmo. At talagang wala talagang makakapigil kay Atisa Manalo, no? Sobrang winner, sobrang panalo at talagang masasabi ko, this is it na guys. Talagang umaarangkada na siya ng bonggang-bongga. In fairness, nag-enjoy ako nang pinanood ko siya dahil talagang ibinigay niya talaga yung lahat-lahat ng eksena dito sa kanyang performance sa national cause. Talagang ngayon pa lang nakikita na natin na grabe ang aribat din talaga ni Colombia. Pero sabi ko nga, pwede talagang mag-first runner-up si Colombia laban kay Miss Philippines. And then kay Miss Philippines naman, syempre ginagawa naman niya yung lahat ng kanyang makakaya. Nakita ninyo yung national costume. Talaga namang masasabi ko, ang bongga doon ni Miss Philippines. And then, ayun. So, tingnan pa natin. Dahil ngayon, lalong mas tututok ngayon ang mga pageant people dito kay Miss Philippines kasi nga 'di ba after nga natin manalo ng sunod-sunod na corona ngayong September, syempre isa na lang. Sabi ko nga, kung may strike ba natin yung sunod-sunod na corona, ito nga Miss Elite, Face of Beauty at saka ito nga si Atisa Manalo. So isa na lang guys, winner na, di ba? So sabi ko, may strike lang natin yan, okay na ako. Kasi parang feeling ko doon sa mga ibang pageant, medyo mahihirapan tayo. Lalo na narinig nila na sunod-sunod, Philippines. O di ba, din naman loka sila. So syempre, wag na tayong umasa doon sa malalaking pageant katulad ng Miss Universe, Miss Grand, Miss International. So alam ko na ang mata nila na maloloka sila kay Philippines kasi sunod-sunod na ang pagkakapanalo. Alam nyo naman yung mga yan, mga inggitera. So, yon. So, nakakaloka. Kaya, guys, congratulations sa atin lahat at mabuhay talaga ang gandang Pinay. Diba? So, susunod naman, Cosmo, and then, of course, abangan din natin. Ito talaga, si Christine Ann Perez, naloloka-loka siya dito dahil inaabangan niya to, ang Miss Globe. Siyempre, gandang binibini. Medyo parang feeling ko malakas din ang laban nito dito sa competition na to. At possible na may uwi niya rin ang corona ng Miss Globe ngayong taon na to. Pero, siyempre, tutok na muna
muna tayo kay Atisa Manalo. Panalo. So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon guys. Maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Guys, walang imposible. Laban lang. Diba? So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.